Dito naman ako kay Kadato, kay Tato ang Alan. No? Sir, kayo, wala pa sa kasaysayan nyo na may namatay na kasapi nyo dahil sa ating pinag-uusapan? So far, marami naman na namatay. O hindi gumaganti ang hierarchy? Hindi naman po. Kasi Talagang katulad iba, din no? katulad din ng kung anong mayroon ang kasundaluhan. So, nakakaayon din kung anong batas na sinusunod ang pamunuan. So kaya itong pagdating ng BARM, malaking bagay na rin ito sa mga Bangsamoro na nagkaroon ng identity ang mga Bangsamoro Muslim sa Southern Philippines. Kaya ito lang ang panawagan natin na sana paigtingin pa ng mga leader ng Bangsamoro na matiyak ang kapakanan ng mga mamamayan. Okay. Kaya malaking bagay, malaking tulong sa amin itong Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Okay. Sige, siguro last words dito sa nangyayari na kagustuhan ng House of Representatives na i-reveal ng Vice Presidente ang listahan ng confidential agents. Ang confidential agents, kung paano kung sino sila, saan sila nag-operate at magkano ang pondong nabigay sa kanila. Ano ang inyong sentimento tungkol dyan? Ay, nakikita ko doon na ano lang talaga, pure harassment kay Sara. Unang-una, yung amount, kahit na 10 times nyo pa yan. Yeah. Alam niyo ba, yung binibigay sa yung mga sumusukong rebel na kung saan naging effective yung na-restore yung peace and order, talagang kailangan i-develop mo talaga. Hindi pwede yung ayuda lang. Kinakailangan, kung may farm doon, i-develop mo yon. At hindi lang military solution. Yes. Oo, yun ang proof ng NTF LCAP, no? Correct, Mamalong. Ridiculously small yung china-charge kay Sara. Yung nakaka-insulto doon, bakit yun lang? Yung 125 at saka 600. Kung yung kabila, kung magnako, trillions eh. Kulang pa nga yung if you want to really succeed in NTF LCAP, napakalit ng ng amount na yan. At gusto kong idagdag dyan, Mamalu, yung confidential fund na pinapatungkol kay Vice President Sara Duterte, yan po ay napakaliit kung ikukumpara sa pananagutan ni Bongbong Marcos, sapagkat ang sa kanya ay 4.5 billion pesos every year. Ano yan? Confidential and intelligence? Yes. And every year, last single centavo ubos. Why is not even being included to be investigated? Saan niya napunta? Mukhang yan ang binabayad sa mga trolls. Kasi ilalagay mo confidential fund, agents, pero trolls. No? Pwede nilang gawin yan. Kasi talagang ang Billions. requirement lang naman ilagay sa envelope na nakasil. Kasi may tinatawag yan na COPLAN. The COPLAN is covered by IP. Not the Internet Protocol Address. IP is Intelligence Project. Under the IP is COPLAN. Case Operations Plan. Doon ang budget. So lahat ng confidential fund ay may case operation plan yan. I-discuss yan ng iba pang mga resource persons. Pero ang malinaw dyan, hindi yan pandaraya. That is a system of security, that is a system of protection, and that is a system of building up confidence na mayroong tutulong at makikipag-cooperate sa gobyerno dahil protektado ang kaligtasan mo. Hindi kay papahamak ng gobyerno. So bakit nag-i-insist sa mga kongresista? Dahil hindi nila alam ang kaseryosuhan ng epekto niyan. Hindi lang sila bobo. Hindi nila alam o talagang ayaw lang masama nilang ang intensyon nila. Kasi they do not understand na hindi po mag-survive ang Pilipinas at ang gobyerno nito at walang gobyerno at lipunan na mag-survive kung wala siyang intelligence programs at confidential projects. Kaya very successful ang bansang Israel sa kanyang military operations kasi they spend much for confidential fund, for agents na nagre-recruit yan pati sa kalaban. Kaya nanalo yan sa 6 Days War Kasi pati mga general ng Air Force ng Egypt, ubos recruit. Binibili nila yan at binabayaran. At ganyan po ang kalakaran. Kaya may Mary Grace Piatos yan, may mga pangalan na alias yan kasi bumibili ng impormasyon. And that is called tradecraft and that is called
intelligence protocols. Hindi yan mali. Hindi alam ng mga legislators yan? Malamang. Kung alaman nila, they try to ignore sapagkat ang intensyon nila ay palabasin na nangungurakot si Vice President. No. Using alias and using the codes ay hindi indication ng corruption. For as long as ang Commission on Audit ay nakakakita na justified and valid at supported by existing projects ang mga expenditure sa confidential fund, yan ay tama. Okay. So yan, sa ating mga nanonood, sa taong bayan, sa mga Pilipino, sana ho naintindihan ninyo ang difference ng confidential intelligence fund, ang operations na nangyayari, no? Ang liquidation na pag sudden release of that information, at yung information na bibili, ha? Yes. Sabi nila, nabibili daw. You have to So, pay. makikita mo na meron ring maleta syndrome sa intelligence community. Kaya kailangan mag-ingat po tayo. Huwag po natin basta alamin. Yung mga kaninang umaga may dala pang piatos. Hindi ho pagkain si Grace Piatos. Operation ho ng National Security ng bansang Pilipinas. At nakita rin po ninyo ang difference between a Muslim and an NPA cadre, kung paano sila rin-recruit, kung paano ang kanilang accountability sa kanilang organisasyon, at bakit minsan tumatawid. So sana po na-explain namin sa inyo ng maayos, at tatandaan po ninyo, alamin nyo po ang mga bagay-bagay. Huwag lang kayo maniniwala sa isang punto de vista na klarado ang agenda. So marami pong salamat. Ito si Malu Tikia ng Talakalayan ng Taong Bayan. Tandaan nyo po, may isa pang episode. Pero itong 2 episode na ito ay patungo sa aming People's Tribunal. Hintayin nyo po yon. Marami pong salamat. Dito naman ako kay kay Tato ang Alan. Sir, kayo, wala pa sa kasaysayan nyo na may namatay na kasapi nyo dahil sa ating pinag-uusapan? So far, marami naman na namatay. Hindi Pero- gumaganti ang hierarchy? Hindi naman po. Kasi Talagang katulad iba, din no? katulad din ng kung anong mayroon ang kasundaluhan. So, nakakaayon din kung anong batas na sinusunod ang pamunuan. So kaya itong pagdating ng BARM, malaking bagay na rin ito sa mga Bangsamoro na nagkaroon ng identity ang mga Bangsamoro Muslim sa Southern Philippines. Kaya ito lang ang panawagan natin na sana paigtingin pa ng mga leader ng Bangsamoro na matiyak ang kapakanan ng mga mamamayan. Okay. Kaya malaking bagay, malaking tulong sa amin itong Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. Okay.